Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at isang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid, Brother Danny Castillo ng Marriage Encounter Community, at ako po ang naatasan na magbasa muli at magbigay ng reflection sa ating ebanghelyo sa araw na ito ng Biyernes, ika-9 ng Abril. At ang ating pong ebanghelyo po na ating pong pagninilayan sa araw na ito ay mula po sa aklat ni San Juan, Kabanata 21, talata 1 hanggang 14. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami." Sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro na alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoong iyon." Nang marinog ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pangpang ang mga kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka na hila-hila ng lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong malayo sa pangpang. Mga 90 metro lamang. Pagkahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isang iniihaw sa baga at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat na nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Halili kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas na nagtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So magandang araw po muli mga kapatid. At ngayon po ay unang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating araw na ito. At alam naman po natin sa mga unang pagbasa ay sa pagbasa po natin dito sa Ebanghelyo ay pangatlong pagpapakita na ng ating Panginoon sa mga alagad. At yung una nga po yung kila Maria Magdalena at kasama po ng mga kababaihan. Yung po sa unang umaga ng linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. So dito po, balikan po natin dito sa talata. Sa talata 1 hanggang 3. Hindi ko na po babasahin lahat at kukuha na lang po ako ng salita na sinabi po dito ni Pedro sa kanyang mga kasama. Sa talata 3, "Mangingisda ako, sasama kami," sabi nila. So maari ang tanong natin dito ay mangingisda ako, sabi ni Pedro. At bakit kaya? Alam niyo po, nung binalikan ko pong basahin yung aklat, na kung bakit nandun sila sa Galilea at mangingisda si Pedro. Ang nabasa ko po dito sa Marcos Kabanata 14, talata 28, sinabi ng ating Panginoon sa kanila noon, yung huling hapunan, sabi dito, "Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." So sinabi po ng ating Panginoon sa kanila. At ganoon din po sa Marcos Kabanata 16, talata 7,
Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi sa inyo. Ito po yung sinabi ng mga anghel kay Maria Magdalene at saka sa mga kababayan na kasama po. So ayun po yung dahilan kung bakit naroon po sila, alam nila at kaya po sila pumunta doon. Ngunit sabi ni Pedro dito, mangingisda ako at sasama ako, sabi naman ng mga kasama niya. Siguro po, maaring si Pedro, nag-isip-isip siya, maaring na-discourage nga po sa pangyayari. At hindi po sinabi dito kasi kung gaano katagal na nagpakita ng ating Panginoon eh. At alam naman po natin, no, sa aking pagbabasa pa rin sa ating New Testament po natin, nakita ko po rito hindi po ba 3, sabi niya, pero karagdagan nito 10 beses pala magmula nung muling pagkabuhay ng ating Panginoon at sa kanyang pag-akyat sa langit. So 10 beses na nagpakita ng ating Panginoon sa mga alagad. Kaya dito po, siguro nga po si Pedro ay makikita natin dito yung kanyang pagnanais na magbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat alam naman po natin na si Pedro po, nung hinuli po ang ating Panginoon Jesucristo, 3 beses na ipinagkaila niya ang ating Panginoon na hindi niya kilala. So siguro sa pagpapatuloy po natin, no, makikita po natin dito kung paano po gagawin ng ating Panginoon, ipaalaala sa kanila, sa kanilang unang pagtawag sa kanila bilang alagad. At maaring i-renew o bigyan, renewal po ng kanilang pananampalataya ang gagawin ng ating Panginoon Jesucristo sa kanila. At sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, no, dito po sa talata 4 hanggang 7, no, sinabi po nang mag-uumaga na tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. At ang sabi nating Panginoon dito mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Kaya kung babasahin din po natin doon sa English version po ng ESV, sabi po dito sa English version ay, Jesus said to them, "Children, do you any fish?" They answered him, "No." Dito ako na yung pagsusulat din ng mga writer po natin sa English at sa Tagalog. Pero parehas lang din. Pero yung sinabing no, siyempre po, normal lamang na pagka hindi mo kilala yung nagtatanong, kasi siyempre alam naman natin na pagka madilim-dilim pa, kahit sabihin mong 100 meters, ay hindi mo naman kilala kung sino yung nagtatanong. Alam naman natin, pag nangisda ka at wala kang nahuli, mga kapatid, di ba parang ang lungkot mo, pagod na pagod ka. Isipin mo kung anong uulamin ninyo sa mga kasama ninyo siguro. Kaya ganon sumagot, no, ang mga alagad. Pero alam niyo po, napakaganda po nung sinabi ng ating Panginoon. No? Sabi niya, ihulog ninyo ang lambat sa gawin kanan ng bangka at makahuli kayo. At ginawa nga nila iyon. Pero hindi pa rin nila naisip siguro na ang ating Panginoong Jesucristo yung nagsasalita sa kanila. Pero yung magaling dito yung minamahal na alagad ng ating Panginoong Hesus na si Juan. Siya po yung nakarecognize ng Diyos po. Ang ating Panginoong Jesucristo po yung nagsalita sa kanila, sapagkat maaari naalaala niya siguro na yung kulang-kulang 3 taon na kasama ni ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Ganito rin yung nangyari, sabi niya siguro, no? Ganito rin yung nangyari noong una kami tinawag ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, ang ating Panginoon yon, sabi niya. Kaya alam niyo po, kung babalikan po natin yung pangyayari noong unang pagtawag sa kanila, kaya sabi ni Juan siguro ang ating Panginoon. Sabi nga po dito sa aklat ni Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. No? Doon sa talata ng Lucas 5, talata 4, sabi dito, pagkatapos niyang mangaral sa mga tao, sinabi niya kay Simon Pedro, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. At dito po mga kapatid, napakarami. Hindi po ba? Kung maalaala po ninyo dun sa mga unang pagbasa,
sa unang pagtawag sa kanila, napakaraming isda rin. Na kahit araw, alam nyo no, pag araw, napakahirap din manghuli ng isda dahil nakikita nila yung lambat, di po ba? Pero napakarami silang nanghuli. Kaya namangha si Pedro dito At ang sabi niya rito doon sa Lucas sa 5 talata 8, sabi, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Bakit kaya? Hindi natin alam kung ano ang mga nagawang kasalanan ni Pedro, di po ba? Pero sinabi niya yon. No? Kaya't sinabi ng ating Panginoon sa kanya doon sa talata 10 ng Lucas chapter 5, huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao sa halip na mga isda ang iyong huliin. So ito po yung unang pagtawag sa kanila. No? Sinabi na ni Pedro, no? Panginoon, layuan po ninyo ako sapagkat ako'y makasalanan. At kung babalikan din po natin sa mga pangyayaring iba pa, nung una ganito rin yung ating mga ninuno nung sila po ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos Yahweh, na kung balikan po natin doon sa Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi dito, nang dapit hapon nang marinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno, no? Ang ating mga ninonong si Adan at Eva, nung sila ay nakagawa ng kasalanan sa pagkain nila ng prutas na ipinagbabawal sa hardin, ay nagkasala po sila, alam nila nagkasala sila, kaya po sila ay nagtatago pag hinahanap ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan naisip ko po sa mga buhay po natin, ilan po kaya, no? O sino po kaya sa atin na pagka nagkaroon ng pagkakasala sa Panginoon ay tayo po ba ay lumalayo sa ating Panginoon? Linalayuan po natin ba o tinataguan po natin siya pag tayo po ay nagkakasala? Alam niyo po, nung ako po ay nagkasala, ay, alam niyo po, hindi ko alam kung normal lang ba sa tao pag nagkasala ka, parang ini-ignore mo yung paggawa ng makadiyos na gawain, pagbabasa ng Bible, at yung mga sa pagsisimba. Yun po yung nangyayari sa akin nung ako'y makasalanan, at alam ko po na sa tagal ng panahon, sa patuloy na pagbabasa ng Biblia ay maaring unti-unti po akong nababago ng ating Panginoon. At napakaganda po itong ginagawa natin mga kapatid, yung pag-share ng bawat isa at pagbabasa ng Biblia. Napakaganda po ito para po tayo ay mabago. So sana ganin din po tayo, lalong-lalo na ngayon tong panahon ng Kwaresma, nung katatapos lamang na mahal na araw. At sana ma-renew po yung renewal po ng ating pananampalataya, yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sana po ay gawin po natin ito. Hindi lamang sa mga mahal na araw, kung hindi po araw-araw, upang maging maganda at masagana ang ating buhay. Kaya nga po dito, kung titignan po natin, balikan po natin doon sa Ebanghelyo ngayon, yung sa Kabanata 21, talata 7, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ito nga po si Juan, ang Panginoong iyon, nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. O ngayon naman po, iba. Nung unang tinawag sila, sabi niya, Panginoon, layuan niyo po ako sapagkat ako'y makasalan. Pero dito po, bilib ako kay Pedro sa ating alagad na si Pedro. Lumusong siya sa tubig, alam niyo naman po magmula dun sa 100 meters, kung ikaw yung lumangoy, o tayo lumangoy, para malapitan lang natin ating Panginoon, kahit alam natin na tayo po ay nagkasala. Dito ako bumilib Kaya maganda po yung aral sa ganito sa atin, yung ganito ang ginawa ni Pedro. Yung mangoy, paspa, siguro, tubig yun At gusto niyang lapitan na ating Panginoon. At maaari siguro sabihin natin, humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ayun. Tayo rin, pag tayo po ay nagkakasala, huwag tayong lumayo. Yun po yung nakuha kong dito, yung leksyon. Sapagkat kung tayo po ay lumalayo sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa Kahit na anong gawin po natin.
sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang nag-ano ng ating buhay. Hindi naman tayo eh. Siya pong nagbigay ng buhay sa atin, kaya siya rin yung nagmamanipula. Wala po tayong magagawa pag wala tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ano po ba ang leksyon? Ano po ba ang aral? Ano po ba ang mensahe ng binasa po natin na mga pangyayari? No? Ayun, ang maganda po siguro sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi, tayo ay muling lumapit sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ganun po siguro ang magandang gawin po natin, lalo na ho ngayon mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya. Pakahirap ang buhay, no? Nababalitaan mo na lang, ganito ganyan ang nangyari dahil sa COVID. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming naghihirap. Pero alam niyo po, yun lamang po ang aking masasabi. Huwag po tayong lumayo. Bagkus lumapit tayo sa ating Panginoon. Ilagak natin sa Kanya, lalo na po ang ating mga problema. Ang ating pangangailangan, alam ko, kapos na kapos ang bawat isa sa atin. Wala po tayong trabaho. Mga iba, walang trabaho. Meron man, pero kakarampot ang ating mga kinikita. Nagbawas ang mga sa ating mga trabaho. Kaya nga po, kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, katulad nga po kung maalaala nyo po, remember po yung mga pangyayaring mga ginawa ng ating Panginoon ng mga miracles. No? Katulad na lang po ng wedding sa Cana. No? Ano po ang ginawa ng Panginoon nung sinabi ni Mama Mary na kulang na po yung alak? Sabi niya. Pero ano po, nung pinapuno yung mga jar doon sa mga alagad, nagiging alak po lahat yun. At sobra-sobra. Ganon din po doon sa isa pa na pangyayari, yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, nakikinig sa kanyang mga pangangaral, yung pagpakain ng libu-libong mga tao. At merong isang bata doon na may dalang baon. No, nakita po natin na kinuha ng ating Panginoon, may baon na isda at tinapay. No? Nung pinagdasal ng ating Panginoon, naging marami. No? Nag-multiply po yung pagkain at sobra-sobra pa. Mga ilang basket pa po yung mga natira. At dito po ngayon sa ating ebanghelyo, magdamag na nanghuli sila pero wala po silang nahuli. Wow, grabe. Grabe po. Kaya dito po makikita po natin yung miracle ng ating Panginoon na pagka tayo po ay kapos na kapos sa buhay, kinukulang, wala po tayong ibang gawin mga kapatid kundi lumapit, kumapit sa Kanya lamang. Wala na pong iba. Meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kaibigan, pero iba pa rin ang Diyos na Siya ang nagpo-provide ng lahat sa ating pangangailangan. Kaya ano po ang aral natin dito mga kapatid? Ano po ang leksyon na ating matututunan dito sa ating ebanghelyo ngayon? Magbalik loob tayo sa Diyos. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemyang ito. Grabe. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon. At alam ko po na pag tayo po ay nagbalik loob sa ating Panginoon, ilagak natin lahat ng ating pangangailangan. Tulad po ng ginawa dito sa mga miracles ng mga panahong iyon. No? Binigay lahat ng ating Panginoon ng masaganang pangangailangan, masaganang buhay nila. No? Kung ano man po yung mga, yung mga pagkakamali natin sa buhay, mga problema natin sa buhay, problema natin sa pamilya, problema natin sa mga mag-asawahan, no? Sa ating Mercy Encounter community, wala po tayong ibang gagawin kundi ibalik natin, no? Magbalik tayo sa ating Panginoon. At alam ko po na may magagawa ang Diyos para sa mga pangangailangan at sa mga problema po natin. Kaya kung titingnan po natin dito po sa talata na sinabi rito, ay sa talata po ni Juan, sa aklat po ni Juan, Kabanata 10, talata 10, sabi dito ng ating Panginoon, no? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos.
Ayun naman pala eh. Na pagka tayo po ay sumusunod, dahil tayo po ang mga tupa dito sa tinatawag na itong kwento, ay patuloy po tayong kumapit. Patuloy po tayong lumapit. At yun nga po, masaganang buhay na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung masaganang buhay, kapag tayo po ilalapit sa ating Panginoon, ito po lagi ko naririnig ito na kinakanta ng ating pong mga elders, no? Lalo na pagka namamasko. Yan. Ayan. So, patugtugin ko lamang to mga kapatid, ano? At itong gustong-gusto kong awit eh. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan kanya, makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Ayan. Napakaganda pong kanta yan. Mayroon magandang mangyayari sa ating mga buhay kung patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. God is alive forevermore. Kaya dapat gawin din po nating buhay na buhay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa kabila po ng ating mga kahirapan na dinadanas. Ilagak po natin sa Kanya. At siya lamang makapagbigay ng lahat ng solusyon ng mga problemang ito. Ayan, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa muli pong uling pagbabahagi. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa mga gawaing nating ito. Muli po, ako po ang iyong kapatid, Brother Danny Castillo. Paalam muna, pansamantala. God bless us all. God bless you, mga kapatid. Amen.